tayo. Pakopya. Pero ito, bilang bahagi ng National Literature Month ngayong buwan ng Abril, magsusulat po tayo ng tula para i-promote ang literaturang Pilipino. Kasama natin ngayon sa studio ang Literary and Art Advocacy Group na Sulat Kamay Project o SKP. Oo, sinong mag-aakala na ang mga sulat kamay na tula pwede rin palang mabenta, no? Kung paano yan ginagawa, sasamahan tayo ng President and Founder ng Sulat Kamay Project, Broski Rintui. Tama! Si Sir JV Nunez. Good morning, Jamie! Morning! Welcome sa aming programa. Yes. Kasi kami nakwentuhan muna kami nung about sa SKP kami ni Broski dati, Oo, di ba? before. Pero ngayon, para mas ma-share natin, mas malaman ng mga kasambahay natin, kailan ba nagsimula itong Sulat Kamay Project? Ayan. Siguro, much better na hawakan ko yung pakitangan niya. Yan, ano nga ba yan? Ayan. Oo nga. Ay, oo nga. Good morning po sa lahat ng mga kasangbahay natin na naka-tune in ngayon sa Good Morning Kuya. Yun. Yan. Ayan Tas, na nga. ayun nga, etong Sulat Kamay Project, nag-start siya nung April 25, 2023. So, kaka 3 years lang namin itong April 25. Happy anniversary! Third year. Third Ayan. year. So yung Sulat Kamay Project, ang concept niya is yung mga tula, pwede siyang handwritten, kagaya po nito. Tapos ito ngayon ay naibebenta po namin. So parang naging platform siya sa iba't ibang mga writer na mahilig magsulat ng tula. Na dati nakikita nila ipinopost sa Facebook, ipinopost sa iba't ibang social media platform, ginagawang libro. Pero nung nakita nila na na-display siya sa isang coffee shop, parang mas nagkakaroon ng value na lalo na alam mo na handwriting ito nung mismong author na gusto mo. Kasi iba yung value ng handwriting mas may effort. Ayan. Kaya naman. Ay ba, nakaka-copy-paste na lang ngayon? Identity niya, di ba, na expression niya. Ang alaw, Diba? hala, ito siya. Oh, parang gano'n na. Parang gano'n na. Ito Di ba? yung pakita natin. Ganda na Yan. concept. Yan. Ito Ayun, yung no? isa sa siguro masasabi naming most valuable na SKP item. Ang tawag kasi namin dito mga SKP item. So itong SKP item na ito ay sinulat ko po and meron siyang signature po ni Kuya Daniel Rason. Kuya Daniel Rason. Diba? Yung value lang na meron Tama. siyang pirma pa lang yun ni Kuya. Iba na yung value na kumbaga yung pag-appreciate mo dun sa sulat. Siyempre, ang ano natin yan si Kuya Daniel, ang ating public service. Oo. Kaya yung isang polo ko, di ko na sinusuot eh. May pirma ni pirma din Kuya. May pirma ni Kuya. Pero Sir JP, paano naman nabebenta yung mga sulat kamay na tula? So yung mga eto na tinatawag nating SKP item, meron kaming tinatawag na commission-based setup. So, ang ginagawa po namin, may dalawang klase kami kasi ng mga artist. Merong artist na marunong siya magsulat ng tula at magaling din siya mag-calligraphy. So pagka ganun ang setup, meron silang 70% na makukuhang commission every total sale ng SKP item na mabibenta. Meron din naman, magaling siya mag-compose pero hindi maganda yung handwriting niya. So ang ginagawa namin, pinapartner namin sila sa calligrapher para mapag-combine. Pag nabenta yung SKP item, merong commission na 40% yung original author, may 30% commission yung calligrapher, tapos yung SKP, meron kaming 30% commission para dun sa operating expenses, tsaka dun sa pangarap naming makonstruct yung SKP gallery. Yung setup naman niya para mabenta, ang ginagawa po namin parang open pledge system. So hindi siya yung normal na ito yung price niya, bilhin mo siya sa ganitong value. Ang ginagawa po namin, ito yung starting price niya, magkano yung pagkakasulat ng font. So gano'n, iba-iba. So, depende sa'yo. Depende sa kung ano yung kaya ng isulat ng artist. Pangit pa naman ang sulat. Depende sa'yo yung DNA mo nga eh. Depende sa atin, wala akong ginawa. Depende pa rin to sa utak ko, paano ko to simulan. Pero dito ba, Sir JP, sa gagawin namin, poem lang or kumbaga tula ang pwede lang isulat or pwedeng iba naman? Ano ba gusto mo? Or parang wala, something na parang gusto mo lang sabihin, parang statement mo lang, nagaling sa'yo, gano'n. Love letter ba? Hindi naman. Parang close lang talaga siya sa tula, kumbaga. For sa Sulat Kamay Project,
mainly tula yung pinoproduce namin. okay. Pero meron din kami kasing service na ang tawag namin, handwriting service. So kung may gusto kang, halimbawa, naisulat na dati, kasi meron ganun parang dedication letter siya, na naisulat niya dati para sa mahal niya sa buhay. So ginawa namin siya ng, ng Sige, magsulat na tula. daw tayo. Yun, sige. Susulat na kami. Ano ba yung Prepared mga na tula kami. na isusulat niyo? Meron kaming ni-ready, syempre. Nahanap ko lang first. Sabi mag-ready daw eh. Lobo. Pakopya! Pwede. Ako meron akong tula na gawa nang nakita ko sa notes ko, 2016 pa. Copy paste. Ito! Pwede. 2016. Pwede pa Ito meron naman akong ito Ang din ay, sample nga. meron akong version na nagawa nung 2015. Na-recover ko siya. nire-write dito. So ngayon, nire-write ko siya sa Dito na version sa ng papel Sulat na to. Kamay Oo Project. nga, no? Nakaka-pressure Tapos yung ngayon, sulat. sold na Oo tong, nga eh. Talaga? nabenta na tong artwork. Paano yan? Hiniram lang? Hiniram lang. Hiniram mo lang. Para sa mga katulad Babalik mo din. na talagang hilig yung paggawa ng tula, pagsulat ng tula, paano ba sila magjo-join sa Sulat Kamay Project kung gusto nila na sumali? Sulat na kayo. Hiniram ako. Ay, pahinga. Yung dapat Sulat ba sa Kamay likod Project, yun? meron po kaming official Facebook page, yung SKP. Pwede po silang mag-inquire doon para po mag-guide sila. Ang sistema po namin ay, pagka po nag-inquire sila, i-guide po sila dun sa step-by-step process kung ano po yung mga kailangan po nilang mabili para po dun sa materials, ano po yung guidelines ng standard dun sa papel na gagamitin, sa frame, at yung process po kung paano naman po maipopromote yung mga pagka nagawa na yung artwork nila, yung mga sulat kamay na tula, tapos para po maipromote yon at kapag ka nabenta na po ay kanila pong malalaman kung magkano yung magiging commission kapag ka po dun sa total sale ng isang SKP item. Yun! Punta lang kayo sa kanilang mga social media pages, yung kanilang account yan. Sulat Kamay Project, yung community nila, yung kanilang email, and sa kanilang contact details. Ayun, thank you so much, Broski JP Nunez. At nakaka-inspire na-discover natin, no, yung ganda ng wikang Filipino, pati na rin yung mga local literature natin. At sana, mas mag-grow pa yung Sulat Kamay Project. And more power to all Filipino authors, ha? Sumali kayo dito para magkaroon tayo ng mas maraming mga manunulat, hindi mawala yung gano'n natin na, yung galing ng mga Filipino sa pagsulat ng tula. Tama.